'Diba? At ito, pag-usapan natin, mga ka-GPnatics. Itong pananakot, mga kababayan, at hindi ko alam kung ano, pang-aasar ba to? Pananakot na may halong pangiinsulto nitong si Rowena Guanzon, mga kababayan, hindi kababayan, isang abogada na tagpo ang tanga, mga kababayan. Bakit kanyo? Ito, si Congressman Sandro Marcos, sinupalpal itong si Guanzon, mga kababayan. Para mabuo po yung konteksto natin, ano nga ba ang sinabi ni Rowena Guanzon, mga kababayan, dito kay Sandro Marcos? Ito po, tingnan natin. Okay, ito po, mga kababayan. Sabi ni Guanzon, mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro. Ikaw sana ang political dynasty ng parents mo. Sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil hindi ka iboboto ng tao. Yan ang sabi niya, mga kababayan, ha. Remember 2028 dito. Mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa 2028. Mga kababayan. Ngayon, sumagot po itong si Congressman Sandro Marcos na kung saan po ay sinupalpal nito si Guanzon, mga kababayan. Ito po ang kanyang sinabi. Quote card lang din. Hindi ko kasi mahanap yung video eh. Ayan, sabi ni Congressman Sandro Marcos, abogada, natagpo ang walang alam sa batas. Pero syempre, ano na lang to, caption na lang to. Mga kababayan, alam niya po ba, or alam niya po ba kaya kung anong edad ko? I'm 31. So in 2028, I'm not qualified to run for Senate, mga kababayan. Kasi pinanganak si Sandro Marcos, mga ka-GPnatics, di ba? Kailangan at least 40 years old kasi ang qualification. Ayan, papakita natin anong qualification ba sa presidente or vice presidente. Tingnan natin. Ayan, mga kababayan. Nakasulat dito, qualification, election in term of the president and vice president. Kailangan, mga kababayan, at least 40 years old. Ayan, nakikita nyo ba? Medyo malabo, no? Pero guguhitan ko na lang, ayan at least 40 years of age on the day of election, mga kababayan. So ngayon, si Sandro Marcos is 31 years old as of the moment, mga kababayan. Sa makatuwid, magdagdag tayo ng 3 taon mula ngayon kasi 2025 ngayon eh. 'Di ba? Magdagdag tayo ng 3 taon. So si Sandro, mga kababayan, magiging 34 pa lang. Sa 2028, hindi pa siya pasok. Hindi pa siya pasok. So ngayon, pahiyang-pahiya dito si Rowena Guanzon. Sabi ni Sandro, I am not qualified to run for Senate, for BP, for President. I am young. My suggestion for her is better to read the Constitution first before she speaks. Agoy! Kay Biko rin walang boboto sa pagiging presidente sa 2028. Hindi pa rin pwede yan. Kasi botohan, 39 pa lang si Biko Soto that time. Okay? Mga ka-GPnatics. Alam nyo, pag nagiging DDS ka talaga,
Hindi na amin ni Guanzon, mga kababayan, na siya ay DDS. Kasi sabi niya, si Lenny daw siya. Kakamping daw siya. Siguro, sabi ko, kaya ka nagkakamping nung nakaraan, ayaw mo kasi sa Marcos. Kaya ka naging kakamping nung nakaraan, kasi wala naman Duterte na tumakbo. Diba? Vice President si Sara, hindi presidente. Kaya pumunta siya kay Lenny. Mga ka-GPnatics. Pero ang katotohanan, si Luena Guanzon ay isang certified DDS. At kapag naging DDS ka, alam natin, 'di ba? Alam natin yung requirements. Kailangan maging bobo at tanga. 'Di ba? Malditang Joy. Dayan, hindi pa 40 years old si Vico Soto ng ng 2028. Kulang pa kasi kulang sa buwan. Okay? Nabubuang na. Kita nyo, mga kababayan, talagang supalpal ito. I am young. My suggestion for her is better to read the Constitution before she speaks. Para kang sinampal ng nito na mag-asawang sampal. Ito sa'yo, pak! Pak! Ano kaya reaction ni Guanzon? Ay, oo nga, puro kasi ako si Marcos wala naman palang Marcos na tatakbo sa 2028. Natural, wala talagang boboto. 'Di ba? Sinong tatakbo? Si Amy. Si Amy. Baka nga naman tumakbo si Amy. Pero alam naman natin ang tinutukoy niya si Sandro Kasi pinangalanan niya si Sandro, hindi naman si Amy ang sinabi niya rito. Pasado ba sa bar exam yang si Guanzon? Pasado naman po, mga kababayan. Naging kaklase pa nga daw niya si Amy Marcos 'Di ba? Nung time na 'yon, nung nag-aaral sila sa UP. Ang problema, mga kababayan, naging natuyo na ang utak. Sa sobrang pagiging epal, 'di ba kahapon nga lang, napansin nyo? Doon yan sila sa Camp Aguinaldo. Dahil walang tao, umatras, nagpunta sa mall. Virus talaga maging DDS, di ba? Kaya wag kayo magiging DDS, mga kababayan. Pag naging DDS kayo, magagaya kayo sa mga ito. Sabi ni Dil, paki-refresh mo nga yung Constitution of the Philippines, bro. Anong klaseng refresh? Kailangan i-amyendahan na natin, no? Kasi sabi ni ni Guanzon Wala na, mga kababayan. Yung mga DDS na yan, talagang sabit-sabit na Alam nyo kung bakit? Bakit naganda sabit-sabit na yung mga yan? Mamaya malalaman nyo sa mga content pa natin. Marami to Pero isa ng katunayan to na pag DDS nagiging tanga. Pag DDS nagiging bobo. Pag DDS nonsense na. 'Di ba? Wala na sa tamang pag-iisip Okay? So hindi masarap maging DDS kasi pagtatawanan tayo. May pa mark my word pa. Nonsense naman pala.